Manalangin po tayo. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang mga salitang mahayag po sa amin sa araw na ito. Gawin niyo po kami karapat-dapat ng mga mag-aaral ng iyong salita at makita po namin ang mga aral na ito, Panginoon, bilang guide po namin sa pamumuhay sa araw-araw. Itago niyo po ang inyong walang kabuluhang alipin sa inyong likuran. Mahayag po sa amin, Panginoon. Ikaw lamang po ang mahayag sa amin. Ikaw po ang pumagitna sa amin. Lahat kami ay umaasa lamang po sa iyo at sa banal mong Espiritu na kumikilos po sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. May mga pagkakataon po na tayo po ay nagkakaroon ng mga questions, no? About assurances sa ating buhay. Like, am I really a child of God? So, natanong nyo na ba yun sa sarili nyo na talaga bang anak ako ng Panginoon? Or yung katanungan na, do I really understand love? Natanong nyo na ba yun, naiintindihan mo ba talaga yung salitang pag-ibig o yung pag-ibig? Or do you really understand God's love? Maaaring isa sa mga tanong pa ay, do I really know the truth? Do I belong to the truth? Or, ang Diyos ba talaga ay nananahan sa akin? So yun yung mga katanungan na sasagutin itong passage po na pag-aaralan po natin sa araw na ito. Ano po? Ikaw ba ay tunay na anak ng Panginoon? Naunawaan mo ba talaga yung pag-ibig o yung pag-ibig ng Diyos? Tunay ba na ikaw ay nakakaunawa ng truth? Tunay ba na ikaw ay bahagi o belong ka doon sa truth? Nakapaloob ka doon sa katotohanan? At tunay ba na ang Diyos ay nananahan sa iyo, sa atin? Ano po? Ito po particular na epistle o letter ni Apostle John ay makakatulong po sa atin para masagot po ang mga katanungan na ito. Halimbawa po, yung katanungan, am I really a child of God? Sa chapter 3, verse 10, tingnan po natin. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. So, sinasagot po dito verse 10, yung distinction nung anak ng Diyos at anak ng Diablo. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. So malinaw po doon na nasasagot po yung katanungan, ikaw nga ba ay anak ng Diyos? At may pagkaminsan, itatanong ka, hindi naman siguro nagda-doubt ka, pero gusto mo lang makasiguro na talaga nga bang anak ako ng Diyos? Ano po? At sabi doon, do you do what is right? No? Yun po yung identity ng tunay na anak ng Panginoon. Ang pinipili niya is yung righteousness. Ang pinipili niya is yung katwiran. Ano po? Isa pang pwede nating itanong, do you really love your brother and sister? So, mahal mo ba ang iyong kapatid? So, isa po yan sa palatandaan na ikaw nga ay anak ng Diyos kung mahal mo ang iyong kapatid. No? Lalaki o babae, mahal mo ba sila? So, iyon po yung kasagutan doon sa tanong. Sabi ng talata, iyon yung mapagkikinanlan kung ikaw nga ba talaga ay anak ng Diyos. So, yung po question na maaaring tinatanong natin paminsan-minsan just to make sure na talagang anak tayo ng Panginoon o talagang may relasyon tayong tama sa Panginoon is yung do I really know how to love? Alam ko ba talaga yung paano magmahal? Hindi lang yung boyfriend o girlfriend, no? Kundi yung tao, no? Una ang Diyos, love your God, love your neighbor as yourself, sabi doon, no? Hindi laging man to
boy to girl or hindi laging gano'n ano po, kundi marunong ka ba talagang magmahal? No? Basically, ang tao, mahal niya ang sarili niya. No? Mahal niya ang sarili niya. At ang pagmamahal ng tao, conditional. No? Laging may kondisyon, laging subjective yung kanyang pag-ibig. Laging may if or but. No? Ganun yung pagmamahal. Ang hirap magmahal kapag wala kang mabe-benefit doon sa minamahal mo. Diba? Kaya nga yung iba, halimbawa sa panliligaw, no? Sabihin mo na agad sa akin kung may maaasahan ako, wala. Para hindi na ako maghirap. Diba? Kasi kailangan, pag nag-extend ka express ka ng love, kailangan merong benefit. No? Love with benefit, no? Or you can get something in return doon sa ino-offer mong love. So yun ba yung love ng Panginoon? Laging may if, laging may but. Alam ng Panginoon yun. So, He defines love for us to understand. Nasa verse 16 po yan. Tignan natin yung definition ng love mula sa Panginoon. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So kung papansinin natin, for us to understand yung word na love, pinakita niya yon hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Now dito sa verse 16, when He laid down Himself, no? Jesus Christ laid down Himself for us. No, tayo po ay, sabi sa Romans 8:5, He demonstrated His love toward us when we were yet 5:8, no? When we were yet sinners, Christ died for us. So, demonstrate niya na agad yung love na yon nung hindi pa tayo kaibig-ibig, nung nasa kadiliman pa tayo, meron nang namatay para sa atin, para magkaroon tayo ng chance sa buhay na mapunta doon sa liwanag. Ano po? Jesus Christ laid down His life for the sinners. No? Parang ano lang yan eh. Kahit inaantok ka, mahal ka ng Panginoon. Okay? Kahit antok ka na, mahal ka ng Panginoon. Kahit nagpuyat ka kagabi, at kung ano nang ginawa mo, mahal ka rin ng Panginoon. At hindi lang yan, no? Bibigyan niya tayo ng clear manifestation, no? Para mas maintindihan natin yung verse 17. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? So, mas madaling intindihin, ano po, kasi very practical yung illustration dito ng Panginoon. Para maintindihan natin, o ma-measure natin, na talaga bang naiintindihan natin yung love? Madali mong sabing, nakakaawa siya, or nakakaawa siya. Madali sabihin yung expression ng bibig. Pero yung expression ng kamay, ng pag-abot, mas mas mahirap yon, no? Pero that defines yung love of God. No? Kahit hindi siya kaibig-ibig, pero in-extend mo yung hand mo sa Kanya dahil may pangangailangan siya. So, ang ganda nung ng Panginoon, di ba? Mas maintindihan natin paano ba in-express ng Lord yung love niya nung panahon na mabaho tayo, in darkness tayo, pero namatay na si Jesus Christ para sa atin. So that's the definition of true love. No? Yung selfless sacrifice na ginawa niya po sa atin. Hindi po yung madali dahil sabi ko kanina, pag ang tao, love with benefit lagi. No? Ano yung mapapala ko dito pag minahal ko to? So laging may hinihintay na kapalit yung pag-ibig ng tao. Pero ito nga, command kasi yung love eh. Kaya pinapaintindi sa atin ng Panginoon dahil command niya yun. Hindi lang natin maintindihan, mag-theory lang natin. At okay, ilang taon na tayong Kristiyano, pinag-uusapan natin yung love. Pero
ganun pa rin, conditional pa rin lagi. Ano po? Gusto ng Panginoon makawala tayo doon sa conditional love. Kasi yung agape rito na ginamit, ano po, is or agape, ano ho, hindi phileo or yung isang love, kundi yung ginamit ditong love sa 1 John na pinag-usapan po natin is yung agapomen, ano, or from the root word agape, no, na ano yung divine love. So kaya nga pinapaintindi sa atin, inuunti-unti ng Panginoon para maintindihan natin na hindi lang to salita, kundi ipinakita niya to, in-illustrate niya yung mismo sarili niya nung ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At ito yon, hindi niya hinintay na maging mabuti tayo bago siya namatay para sa atin. That's conditional. Di po ba? Eh, Pastor, John 3:16, di ba may condition yun? Iba yun. No? Standard naman yun ng salvation. Pero nung makita niya talagang may need yung tao, after the fall, Genesis chapter 3, ano na yun eh, may plano ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas sa sarili natin because for all have sinned and fall short of the glory of God. Who can save us or walang iba kundi ang Diyos ang gagawa po ng parang. So malinaw po yan mga kapatid na hindi niya hinintay na tayo'y maging mabuti bago siya mamatay para sa atin. Kasi imposible yun. Ano po? Hindi niya hinintay na maging maganda tayo sa harapan niya bago niya tayo inibig. Hindi po. Namatay na siya nung tayo ay mga pangit pa. Bakit maganda ka ba ngayon? Tingnan mo yung katabi mo, kung pogi mo. Kasi mga Kristiyano na tayo, so lahat na tayo maganda. Wala nang, wala nang suwangin. Lahat na tayo maganda. Ipinapaunawa sa atin ng Panginoon dito, okay naman magsalita ng love, o I love you, or pero hindi magiging sufficient yon without action. Yung sabi ni Ate Chris nung Friday, without action. You have to put that word into action. Kailangan dito? Action. Diba? Kasi doon sa verse 18, tingnan niyo po sa verse 18. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. No? With action and in truth. Hindi sa subjective expression. No? Na depende. Depende. If, no? Okay, kung papakita mo sa akin na kaibig-ibig ka, di-ibigin kita. Lagi may ganun yung pag-ibig. Pero hindi nga, ito nga yung command ng Panginoon. No? Hindi siya subjective response. Lagi kang may agam-agam. No? Kasi sabi ng Panginoon, pag nagmahal ka with action, yun lang naman po. Hindi lang puro salita yung pwede natin gawin, but with deeds. Maganda yung medyo ma-advance nga lang, kaya lang, sige na nga. Chapter 4, verse 7, basahin po natin, verse 7 hanggang 21. Pakinggan nyo lang po at namnamin natin itong chapter 4, verse 7 to 21. Kasi sa 1 Corinthians, chapter 13, mayroong definition of love. Di po ba? Lagi natin naririnig pag may kinakasal. Di ba binabasa pag may kinakasal? Pero iwanan muna natin yung kasi malasak na sa atin yung 1 Corinthians. Punta muna tayo dito sa 1 Corinthians chapter 4, verse 7 to 21. Kung ano yung definition dito. Then, siguro, darating din yung Sunday na i-discuss pa rin natin ito. Ano po? Pag si Pastor John Vic ang mag-repeat siguro. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. So, ganda, no? Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world
that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, He also ought to love one another. We also ought to love one another. No one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Ang ganda, no? This is how we love, that we live in Him and He is in us. He has given us of His Spirit, no? Katulad ng binanggit dito sa verse 24, mamaya, ano? Verse 14, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. So si John, nakita niya mismo si Jesus Christ at nakasama niya. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, that lives in them, and they in God, and so we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Di ba may kanta nito? Beloved, let us love one another. Whoever claims to love God, para-para. Whoever claims to love God yet hates a brother and sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. How come nga, ano? And He has given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sister. So paulit-ulit yun, no? Na binabanggit. So that defines love, God's love. Okay. Hindi pa natin siya di-discuss ngayon kasi si Pastor Benedict na bahala dyan. Pero usapan lang natin yung love, definition of love ng Lord, no? Para mas maintindihan natin yung salitang love na kinukuman sa atin ng Panginoon. At iniisa-isa, dahan-dahan na nga, di ba? Unti-unti niya, may practical illustration pa ang Panginoon. Hindi lang sa ilustrasyon na nagkwento lang ang Panginoon, kundi siya mismo ang nagsagawa ng love na yon when He sent His Son, Jesus Christ. And Jesus Christ laid Himself para sa mga makasalanang katulad natin. Hindi po ba? Hindi po ba natin maintindihan na dapat natin yung salitang love na pinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Pangatlong tanong, do I really know the truth? O do I really belong to the truth? Kasi yun yung binabanggit doon sa binasa ni Pastor John kanina. This is how we know that we belong to the truth and how set our hearts at rest in His presence. So titingnan po natin yan, no po. Dito po sa NASB, ito kasi NIV po yata, tama, NIV po itong binasa kanina. Pero NASB, we shall know by this that we are of the truth and shall assure our heart before Him. We shall know by this that we are of the truth. Saan? Anin yung binabanggit doon na truth? Ano po? So yun yung pamantayan, do I really belong to the truth? Yun yung tanong eh. Namumuhay ka nga ba sa katotohanan? Na mula sa Panginoon? Sabi ng John 8:32, the truth shall set us free. No? Nababasa natin. Then, tingnan natin yung verse 20. If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts, and He knows everything. Verse 21, dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. So, ang ganda po nito, no? Pag
pag binabasa yan, maganda siya. Kasi pareho siya positive, no? Positive po siya pareho. Yung truth, it convicts, no? It condemns, and also it convicts. Di ba pag nakakarinig ka ng truth, para kang hinahalukay. Lalo na kung yung may kasalanan ka, pag narinig mo yung truth, parang biglang tumitibok yung puso mo, gano'n, ano po. Kasi kinoconvict ka. Halimbawa, yung truth, man is sinful. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Di po ba? Yun yung truth. Pag narinig mo yun, na unbeliever ka, anong mararamdaman mo? May conviction ba? Baka wala. Pag sinabi sa Romans 6:23, for all have sinned and fall short, for the wages of sin is death. Diba? Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, and the wages of sin is death. Diba? So dapat nun, if you belong to the truth, may conviction. At ang conviction, sasabihin ng puso mo, kailangan kong Savior. Hindi ko kaya ligtas sa iyo. Yun yung conviction. Nakapag-share na kayo ng gospel na walang dating, parang hindi niya naintindihan. Nakapag-share ako ng ilan, nakangiti naman sa akin. Pero alam kong pinagbibigyan na ako nito eh. Pero tinuloy ko pa rin. Hindi rin nakatiis, mamaya nagpapaalam na. Isa-isa na nawawala. Pero at least, ginawa ko yung bahagi ko, mag-share ng gospel. Lumipat na sila. Naranasan nyo, nagsishare ka na truth, alam mo pinagbibigyan ka lang. Nakikinig kasi naiyak, hindi makinig, di ba? Pero yung hindi, ibig sabihin, hindi pumapasok. Walang conviction. May mga gano'n, walang conviction. Now, I presented to you yung truth. Man is sinful, for the wages of sin is death. Then, naniniwala ka ba doon sa truth na yun? So yun eh, nagsisimula yun doon sa belief. Doon sa, oo nga, kasalanan ako. Isa ako sa mga makasalanan. At destined ako sa hell. Kasi for the wages of sin is death. Diba? So, do I believe sa truth na yun? So doon nag-start yun, Meron bang conviction? Na-convict ka ba yung truth na yun? Yung condemnation, bahagi na yun, doon kasi yun na alam mo condemn ka, and pag alam mo gano'n, nagkakaroon ng conviction. So nagkakaroon ka ng interest, parang nagkakaroon ka ng desire to know about the truth, to know more about the truth, Kung meron kang naramdaman na conviction, o condemnation man, maganda po yun. Bakit? It means, God is greater than your heart. Pero pag wala kang naramdaman, ibig sabihin, may pamalaki ka sa Diyos. Kapag may naririnig kang truth, at hindi mo siya naramdaman, paiwas yung puso mo, isip mo, umiiwas ka sa truth. Ibig sabihin nun, mas mataas yung puso mo kaysa sa Diyos. Walang submission ng puso. That's pride. Tama po yun, pride. Kasi sabi dun sa John 1:5, the light shines in the darkness, and the darkness did not accept it. So actually yung puso natin na nasa kadiliman, without God working through His Holy Spirit, working for our regeneration, yung born again. Kung hindi tayo na born again, hindi tayo makakapag-respond sa Diyos, sa gospel. Parang lang yun, parang pumasok, lumabas. Kasi, ba't ng kasamaan yung puso natin at nagmamalaki tayo sa Panginoon. Pero sabi ng verse, sabi diyan, verse 21, dear friend, verse 20, if our hearts condemn us,
We know that God is greater than our hearts. And He knows everything. Kaya ano po, ibig sabihin po, trabaho ang Diyos. Pero kapag walang reaction yung puso natin, baka distinct sa head. Si Judas, naalala niyo si Judas? Si Judas, disciple siya ni Jesus. For how many years kasama siya ni Jesus? Nakikinig siya, katulad, ganyan, nakikinig din siya pag nag-teach siya ang Panginoon, pag nagtuturo siya, nag-preach ang Panginoon. Kasama. 12 disciples, kasama po siya doon, isa po siya doon. Pero never na pumasok sa utak niya at puso niya yung matinuro ng Panginoon. So, hindi lahat na nagsisimba ay totoo sa Diyos. Yung iba nahatak lang ng nanay, nahatak ng magulang, napilit, at ang marami ay deceive. Na akala nila, by attending a church service or worship or whatever activities, ay nagiging Kristiyano sila by mere attending. Hindi po pwede yun. Hindi po magliligtas yung ganong klase ng pananaw at pagkilala. Ano po? Maganda po yun kasi religious po yun. Pero kung hindi talaga kumilos ang Panginoon sa puso ng tao na iyon, mas kawawa kasi deceive eh. Akala ko, nasa impyerno ka na, akala ko kasi, diba? Nasa impyerno ka na. Paano pa? Kaya na po maganda po itong pinag-aaralan natin kasi it defines us. It defines our relationship to our Lord and Savior Jesus Christ. It defines who you are, who we are in the presence of God. Diba? Maganda po itong aralin dito. Ang daming na-define dito. No? Kapag iniisa-isa mo siya, nakakatuwa kasi talagang yung wisdom ng Lord. Pag binasa mo siya, kaya mo, basahin mo siya, parang alala. Diba? Pero pag dinaisect mo siya, ito inaaral natin, di ba na-appreciate natin, ganda pang kalalim yung pag-aaral natin. Di ba? Ang ganda. Pero pag binasa mo siyang passing lang, at hindi mo inintindi, di ba? Kaya yung ganitong pag-aaral, maganda po ito. No? Hindi dahil matalino si Pastor Joel or magaling, hindi po. Lahat na, kahit ako, basahin mo yung ganun lang, hindi ko siya inaaral, hindi ko siya basta maintindihan. Wala pong magaling sa pag-aaral. Ang magaling po ang banal na Espiritu na nagtuturo sa atin. Okay po. Lahat naman tayo may banal na Espiritu kung mananampalataya ka, diba? So kaya mo rin ito intindihin. At kaya rin ito pumasok sa isip mo at puso mo kapag ikaw ay kay Kristo. Ang kagandahan nun, kapag may conviction, ibig sabihin, nire-recognize mo pa rin ang Diyos. May recognition ng Diyos. No? Kasi, verse 20, no? If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts and He knows everything. Namamayani pa rin sa. Kaya sabi ko sa inyo, positive pa rin po yan. Pero yung pride says, ang kailangan ko lang yung selected truth. Yung choosing, no? Pili lang, ito pwede, ano to. Yung papili-pili lang. Kaya maganda yung pag-aaral natin, yung pinapalakas natin lahat. Kasi wala lusot ka. Kasi ako, preacher ako. Pwedeng, skip ko yan. Tagilid ako yan, pag-preach ko yan. Diba? Pagbabounce back sa akin yan. Diba? Kaya nga, yung dampot-dampot, pili-pili, every Sunday, may ibang pinipreach. Okay naman yon. Kaya lang, mas maganda yung kasi lahat subject dito sa word. No? Hindi mo skip yung truth. Okay? Kahit yung preacher, hindi siya makakatakas doon sa truth. No? Kasi kailangan daanan. Or, sasabihin niya, Brad, ikaw na mag-preach na or ano. Ganun pa rin. Yung pa rin yung ipipreach. So, tama pa rin, di ba? Pag selected truth,
ang kinukuha mo lang, ano po yun, delikado yun kasi may pride ka sa puso. Hindi ka makikinig doon sa mga bagay na medyo masakit sa'yo. So, magiging busy ka or naririnig mo pero pwedeng mag-iisip ka ng ibang iisipin kasi baka parang ayaw mong makonvict, yun yun din, no? Pero verse 20, basahin mo ulit yung verse 20. No? Kasi yung salita ng Panginoon, yung truth, hindi natin siya matatakasan kailanman. Hindi mo pwede sabihin na, I don't like the truth. Hindi pwede yun. Truth nga eh. Kasi yung truth will set you free. Hindi ka pwedeng maging bingi sa truth. Pwede pala, huwag mong pansinin. Kasi truth hurts. So, sakit po talaga yung truth. Hebrews 13:5, if you hear, ito habilin, no? If you heard this, do not harden your heart. Pag narinig mo na siya, huwag mong patigasin yung puso mo kasi magiging para kang Israelita, no? At alam niyo po ba, mapagbigay ang Panginoon. Kapag may sinasabi sa sayo, at ilang beses ka nang pinagsabihan ng Panginoon, yung truth na ando na, patigas ka, patitigasin lalo ng Panginoon. Bakit? Para matuto ka doon sa pagkakamali mo. Sa 1 Corinthians 5, diba? Sabi nga, pakawalan niya yung Satanas para matuto yan. Diba? Yan yun. Kasi pag matigas ka, sa una, liligaw, hindi liligaw. Alo-alo. Ano yung salita alo-alo? Lalambingin? Oo. Parang lalambingin ka ng Panginoon. O sige. Di ba rin magulang yan eh? Pero pag hindi, ayaw mo Ayaw mo? O sige. Pabayaan ka. Diba? Para matuto ka sa pagkakamali mo. Ganun din po ang Panginoon. Yung pastor ko dati, gano'n eh. Nandun ako, outstanding Christian pa ako nun eh. Lagi ako sa labas. Pinignan ako. Sabi nung pastor, may ginagawa ko sa lalabas. Kapag ayaw mong makinig sa Panginoon, baka hayaan ka ng Panginoon sa ginagawa mong ruta. Narinig ko, outstanding ako doon ako sa labas. Narinig ko yun. Yun yung salitang narinig ko. Takot ako. Yun, nagsimula yan talagang nag-repent ako. Nagbago talaga. Kasi takot ako. Noong una, okay pa eh. Sabayan lang yung church saka yung kasalanan. Pero nung minsan nag-preach yung pastor na gano'n, ano pa ako nun? Teenager pa ako. Hindi naman, 20 plus. Takot ako. Pero naging maayos yung buhay ko, di ba? Kasi nakinig ako. Eh kung hindi, patay. Inisip ko, ano kaya klase yung buhay ko pag kung hindi ako hindi ko narinig yun, natatakot ako. Kung nagmalaki pa ako sa Panginoon noon, ewan ko anong klase yung buhay meron ako ngayon. So verse 21, dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. So positive pa rin. No, it means your heart is right before God. Two things. When truth convicts, ibig sabihin, nakakapagtrabaho yung Holy Spirit sa buhay mo. Okay? Kapag may conviction, magpasalamat ka kasi ibig sabihin nun, active pa yung Holy Spirit sa buhay mo. No? Aktibo siya nakakapagtrabaho sa buhay mo. Siguro alam yung pride. Hindi mo siya kinokontra. Walang hostile force dun sa buhay, sa sarili mo. Pag walang condemnation naman, ibig sabihin, plain lang, no condemnation, then your heart is right before God, sabi sa verse 21. Ibig sabihin, maayos yung puso mo. So, ganun pa rin, you have peace with God. Kasi nasa righteousness ka ng Panginoon. Okay. Verse 22, ang sabi diyan, and receive from Him anything we ask because we keep His commands and do what pleases Him. Ang ganda nung no? Kung walang conviction, okay naman yon. Ibig sabihin nun, your heart is right before God. Ang ganda nung kapalit, yung benefit sa verse 22. And receive
from Him anything we ask, because we keep His commands and do what pleases Him. Yung pag-alapit-lapit mo sa Diyos, nung bawat prayer mo, nakadinig ako niyan eh. Yung prayer ko, every time magpe-pray ako, parang sinasagot ng Panginoon. Ibig sabihin, maganda yung puso mo. Your heart is right before God. No? But of course, sa Book of James naman, meron ding pamantayan dyan, no? Hindi naman yung Lord kayo yung cellphone, Lord kayo. Grabe naman na lahat na hiningi mo, Lord kayo na. Ginawa mo ng Panginoon, ano ba yan? Genie. Para kukuskusin mo gano'n. Genie ba? Genie ba? Hindi wala sa Genie. Genie na yun. Ako naman tuloy tayo. Napansin mo, kanina pa kasi sinasabihan. Kaya pinaghahanda na kita. Next week na rin natin. So yun lang dito sa DCF, no? Di ba? Nakakatawa lang tayo. Naka-record na pala. Number 4, does God really live in me? So verse 23 and 24. And this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ. Hindi, sakit ko na yun, ha? Hindi, pag-pray nyo ako. Hindi pwedeng ganito lagi, no? So, may yung ebidensya, no? Evidence, yung proof ng true salvation, binabanggit po dito sa mga passages na ito, ano po? And first is believing, second is loving, and third is obeying. So, yung mga proof po iyan, na ikaw ay mayroong genuine salvation. If you believe, if you love, if you obey. So yung tatlo pong yan, parameter po yan natin na okay, pwede natin masabi na okay, may assurance ako kasi I believe, sabi din sa verse 4, Jesus Christ, you believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. So, yung obedience commanded us. The one who keeps God's commands lives in Him and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. So kapag nagawa natin yung believing, loving, and obeying, nagagawa natin yun not because of our own strength or our strength. But because of the Holy Spirit. No? Nagre-respond tayo, sabi ko kanina, nakapag-respond tayo sa gospel truth because the Holy Spirit regenerates us. No? Nag-regenerate, binorn again niya tayo. So, hindi rin yun yung born again. Nangyayari yon sa individual na makasalanan na binorn again, na-regenerate ng Panginoon yung puso at nabuhay kaya nakapag-respond doon sa gospel truth. Okay po. So mga kapatid, iyan po yung mga features or evidence na nasa atin that God lives in you, in me, in us. Ano po? Now, sabi doon, we know it by the Spirit He gave us. So chapter 4, verse 13, may binabanggit din po dyan. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit. Sa Matthew 3:11, di po ba? Binanggit din doon na binigyan tayo ng Holy Spirit. Sa Ephesians 1:13, we were sealed with the Holy Spirit. Sa Romans 8:9, gusto kong basahin yung Romans 8:9.
You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. So magiging bahagi ng tayo, belong to Jesus Christ kapag nandun yung Holy Spirit. No? Ang tanong, may Holy Spirit ka ba sa puso? Do you believe that? Do you believe that Jesus Christ is your Savior and Lord? Do you know how to love biblically? Do you obey His command? So yun po yung no? Sabi nga ni Pastor Bruce, sinamarize niya yung Old Testament. Sabi niya, ang Old Testament is about listen and obey. Anong basa? Mali yung kamay ko. Listen and obey. Kung makita ko sa Asos. Mali. Ano ko ganun? Dapat listen and obey. Ano yung sa New Testament? Conviction. And 3 lang yung out of 4, 3 lang yung ako sa exam. Okay, yun po yun, no? So, after listening sa message na to, do you have now the assurance that you belong to the truth, that you belong to God, that He lives in you? So, yun po yung maganda po dito sa pag-aaral natin, ano po? Na nakita natin na nabigyan tayo ng chance na masagot yung mga katanungan, yung 4 na katanungan. Ano po? So, kung gusto niyo pong balikan, naka-record naman po ito, balikan niyo yung message kasi baka inaanto pa habang nagpipreach ako. Balikan mo na lang at baka sakaling maunawaan mo na. Kapag hindi mo na unawaan, sorry, si Judas, 3 years siya kasama ni Jesus, wala siyang naiintindihan. Dahil yung puso niya ay walang banal na spirit. Yun yung nakakalungkot. Sayang nung panahon, sayang nung effort. Namatay siya na condemned dun sa hell. No? He is doomed. Ang description niya, he is doomed for destruction. Let's pray. Salamat Lord dahil kinatagpo niyo po kami, Panginoon. Marami po salamat dahil tinuruan mo kaming manampalataya, tinuruan mo kaming umibig, tinuruan mo kaming sumunod. Mga features po ito ng pagiging mananampalataya, totoong mananampalataya. Sa mundong ito ay napakaraming struggles sa buhay, sa kasalanan, pero hindi niyo po hinahayaan na malugmo kami. Mapariwara kami, Panginoon. Patuloy ka nagpapaalala sa amin. And today's message, Panginoon, helps us, Panginoon, na maintindihan namin, malaman namin, Panginoon, yung kasagutan sa mga katanungan namin. Kung kami nga ba ay belong sa truth, belong sa iyo, sa pag-ibig mo. Maraming salamat, Panginoon. In Christ.